Welcome to Donmar TV News Channel. Panoorin po natin itong News 5 na nagbalita tungkol kay Mayor Isko Moreno na parang napikon si Isko Moreno sa tanong o yung isinusulong nila na si Mayor Isko raw ay hiningi nila na kay Mayor Isko na susuko na lang kasi ang laban ng eleksyon na ito ay tungkol kay Robredo at Bongbong Marcos. Kasi pangatlo, pang-apat lang siya sa ranking eh. So maraming nagsasabi na sumuko ka na lang, sir, yan ang panawagan. So parang napikon si Mayor Isko dito. At meron pa itong meron ding clip dito na parang humingi siya ng payo kay Pangulong Duterte kung paano manalo. So panoorin po natin ang video guys tungkol sa banat ni Mayor Isko. Iniling ni Mayor Isko Moreno na sana raw ay mabigyan din siya ng advice ni Pangulong Duterte kung paano manalo sa eleksyon. Pero para kay Partido Reforma President Pantaleon Alvarez, Marcos versus Robredo lang ang labanan. Nasa frontline ng balitang yan si Romel Lopez. Sakay ng chopper dumating sa San Juan, Batangas si Presidential Aspirant Mayor Isko Moreno. Nag-motorcade siya sa Vote-Rich Province. Kasama ni Yorme ang Batanggenyong si Senator Ralph Recto. Medyo na bad trip si Isko nang tanungin sa panawagang Ayan, na bad trip raw si Mayor Isko nang tanungin. Umatras na siya sa presidential race. Tinanong siya na umatras ka na lang sir kasi parang kulelat ka na sa survey. Parang napikon si Mayor Isko doon. Sila lang ba may monopolya ng kaalaman sa paglilingkod sa bayan? Alam mo, Mayor Isko, nayayabangan kasi ang mga tao sa inyo eh. Kaya hindi ka talaga mananalo. Huwag kang mapikon if may nagsabi na umatras ka na lang. Sana hindi ka mapikon dahil yan naman ang totoo eh. Kulelat ka talaga sa survey. Good luck. Tingnan mo. Hindi yan magandang asal. Kaya talbog ka sa survey kasi ang yabang mo kasi Mayor Isko eh. Tingnan mo ha again. Rewind natin. Lilingkod sa bayan. Ulit na siya sa presidential race. Sila lang ba may monopolya ng kaalaman sa paglilingkod sa bayan? Yung style niya talaga is parang mayabang talaga yung approach. Good luck. May good luck. Pag ganun pa. So, kung nang hingi ka ng payo kay Pangulong Duterte, hindi yan payo na para ka manalo, payuhan ka para manalo ka lang. Hindi ganyan. No? Nasa karisma yan, Mayor Isko. Yung karisma mo kayabangan. Mas mayabang pa nga kay Leni Robredo eh. Okay lang ako. Yan. Okay lang ako. Pero deep inside, na bad trip ka, nasasaktan ka. Ano ngayon yung vlogger mong si Banatbay? Wala nang magawa. Saan ka ngayon pupulutin, Banatbay? At hindi ako nagkukubli sa inyo. Mahirap ang laban ko. Inihalin tulad din ni Yorme ang kanyang presidential run kay Pangulong Duterte. Wag mong ihalin tulad yung paglaban mo dito sa election kay Pangulong Duterte. Duterte has the charisma. And yung charisma mo kayabangan. Yung kay Duterte talagang totoo eh. Yung pinakita niyang asal ni Pangulong Duterte noon sa 2016 ay yung tapang. Ikaw hindi tapang ang nakikita namin eh, kayabangan eh. Naani ay hindi rin nanguna noon sa survey. Umaasa raw siyang makausap ang Pangulo na kamakailan lang daw ay nakamiting ni Bongbong Marcos. Umaasa siya na makausap niya si Pangulong Duterte para bigyan siya ng advice kung paano manalo sa eleksyon. Kahit bigyan ka pa ng maraming advice every day, every hour, Mayor Isko, hindi ka mananalo dahil yung karisma mo at yung approach mo sa mga tao, mayabang ka. Good for Marcos. Kung nabigyan siya ng advice. How I wish mabigyan din ako ng advice. Paano manalo? Alam mo, pinigyan ng advice si Bongbong Marcos kung paano mamuno sa bansa.
kasi importante yun eh. Ang sa kanya, humingi siya ng advice kay Pangulong Duterte kung paano mananalo. Yan ang kaibahan niyo kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos humingi ng payo ni Pangulong Duterte kung paano mamuno sa bansa na uunlad ang bansa natin. Ikaw, kung paano humingi ng advice kay Pangulong Duterte kung paano manalo. Ay, sus ko, Mayor Isko, sablay. Kung nabigyan siya ng advice, how I wish mabigyan din ako ng advice. Paano manalo. Kasi importante yun eh. Nagmeeting Yabang talaga itong Isko na to. sina Pangulong Duterte at Marcos Jr. Sabi ni Deputy Presidential Spokesperson Chris Sablan, hindi ibig sabihin nito na may inendorso ng kandidato ang Pangulo. Ang siguradong endorsement para kay Bongbong ay mula sa National Unity Party na pang-apat sa pinakamalaking partido sa Kamara. Nagpasalamat naman dyan ang kampo ni Marcos Jr. Para naman Alam mo guys, lately lang may balita na si Harry Roque at si Sir Panelo, Secretary Salvador Panelo, kinonfirm nila talaga na si Presidente Duterte ay talagang inendorso na si Bongbong Marcos dahil nakikita ni Presidente Duterte na kay Bongbong Marcos talaga ang pwedeng ipagpatuloy ang mga legasiya ni Presidente Duterte. So si Bongbong lang ang may kakayanan. Yung iba, plastikan yan eh. Especially itong si Mayor Isko, nangangarap itong i-endorse kay Pangulong Duterte. Sinabi pa nga ni Rodante Marcoleta na yung mga sinasabi ni Isko Moreno, lumalabas lang yan sa ilong eh. So meaning, parang pambobola lang yan. kay Partido Reformer President Pantaleon Alvarez na kay-endorso lang kay Vice President Leni Robredo. Ito naman si Pantaleon Alvarez, parang akala niya nakakatulong siya kay Robredo sa pag-endorse. Wala ka namang effect, no? Pantaleon Alvarez, wala kang karisma sa bayan. Sa tingin ko, in the end, dalawa lang. No, feeling din naman itong si Alvarez na parang feeling niya na makakatulong ako kay Leni Robredo. Parang kaya effect? Hindi na may alam kong kabinete ka ni Duterte noon, pero may bad impression kami sa pagbitiw mo. So, wala kang karisma sa pag-endorse ni Leni Robredo. Maglalaban. Pareho lang kayo. Si Mr. Marcos at si Vice President Leni Robredo. Sa kandidato sa Presidential Series ng One News, 1PH at Go Negosyo, nanindigan si Robredo na may resibo siya sa mga pinapangako. No, ayan naman ang resibo. No? Kahit isang 5,000 tons pa yung resibo mong ibinigay, kung ikaw, Leni Robredo, kung paninira lang naman yung lagi mong pinaiiral, hindi ka mananalo. Ano ba yung proof na kaya kong gawin? Proof. Lagi kang proof. Mayabang. ibang klaseng yabang din to eh. Yung kay Mayor Isko, talagang mayabang yun. Ito din, ibang style yung yabang niya eh. Lagi niyang ibinibida yung kanyang mga nagawa. Si Pangulong Duterte nga, ang daming nagawa, pero humble lang eh. Track record. Wala Track record. Ay naku. akong pinangako na hindi ko nagawa. Wala kang pinangakong talaga? Totoo? Na wala kang, may pangako mo noon, hindi ka tatakbo ng presidente. Pero ano ngayon? Tumakbo ka. Sinungaling. Hindi ako nangangako kung hindi ako sigurado magagawa ko yon. Sa ngayon, nabisita na ni Robredo ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Nakapunta na rin siya sa 55 probinsya mula na mag-umpisa ang kampanya. I officially announced my Buti pa itong si Lacson. resignation. Kasunod naman ang pagkala si Senator Ping Lacson. Hindi kasi, at least hindi plastic si Lacson, no? Pag-endorse ni Alvarez kay, kay Robredo, resign agad sa partido. Sa Partido Reforma, kumalas na rin ang spokesperson ng partido na si Ashley Asidillo. Nanindigan si Lacson na ang nasa 800 million pesos na pondong hinihingi sa kanya ang dahilan kaya nagkalamat
So ayan na nga guys, so yun lang yung ating topic na tungkol kay Mayor Isko na humingi ng payo kay Pangulong Duterte para kung paano manalo. So sa akin naman, yung reaction natin ay hindi ka talaga mananalo, Mayor Isko. Wala ka talagang karisma sa mamamayang Pilipino dahil sa yung approach mo is kayabangan. Yun na, opinion ko lang yun ha, as a citizen, opinion ko yan, masyado kaming nayayabangan sa mga approach mo. At saka, yung napipikon ka na may nagsabi na umatras ka na lang, sana hindi ka mapikon dahil yan ang reality. Kung ako pa sa inyo, Mayor Isko, mag-atras ka na lang kasi ang sayang ng pera ng paglilibot mo sa buong Pilipinas. Okay? Payo lang yan naman. Kasi ang totoong laban ngayon, Robredo at saka BBM, na alam naman natin na kulelat rin itong si Bongbong Marcos, focus ka muna kung paano mo tatalunin si Leni Robredo bago mo mag-focus ka kay magbanat ka lagi ni Bongbong Marcos. Ito namang mga vlogger mo, si Mocha Uson at saka si Banat Bay. Oh, kulelat kayo ngayon. Saan kayo pupulutin ngayon? Lagi niyong tinitira si Bongbong Marcos. So ano ngayon? Lalong bumababa yung survey nyo. Okay? So, guys, hanggang dito na lang. Subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. At the same time, like and share this to your friends, to your loved ones, to the BBM supporters para updated kayo always sa ating mga videos. So, guys, hanggang dito na lang. Hope nasa mabuti kayong kalagayan. God bless. See you in my next video.